Okay, hi. So today I'll be cooking ginisang munggo. Actually, binigyan ako ng office mate ko ng munggo from Ilocos. If you could see, medyo iba yung itsura niya. Crack na siya at parang wala nang balat. Fave ko to, nakabili ako nito once sa Kalentong, pero hindi ko na siya makita uli. So nung sinabi niya na meron siya, wala. Humingi ako talaga. So cook tayo. First, I'll turn on the stove. I've been using an induction stove for the longest time kasi remember nung nagmahal yung LPG. Since then, nag-stop ako gumamit ng LPG and nag-resort ako, I decided to use an induction stove instead. So far, okay naman yung electricity bill, though in times, medyo mataas na rin siya. Siguro pag madalas ako nakakapagluto. Okay? So, na-soak ko na pala itong munggo siguro for about 30 minutes. Pero yun nga, pakukuluan pa rin natin siya para to make sure na malambot siya. Okay? Here you go. And I'll add maybe a cup or two of water. Nawasa juice. I think 3 cups na yun. Parang madami. So I'll let this boil or basta pakulan ko siya hanggat lumambot yung munggo natin. And I'll be right back, okay? Bye! Okay, by the way, ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko. So yung, of course, yung munggo. And then dahon ng ampalaya. Ampalaya fruit or vegetables, hindi ko alam kung vegetable ba siya o fruit. Isang tinapa. Okay. And of course, the holy trinity of cooking. Sibuyas, bawang, and kamatis. With these 3 around, you'll never fail sa pagluluto. Okay, so pakuluan ko lang ulit ito ha. Balik ako ulit. Okay, so I'm back. Ayun, it has been boiling for siguro roughly 30 minutes and I think malambot na siya. Kasi since crack na nga yung munggo, so mabilis siyang palambutin. So, tingnan natin. O nga pala, habang pinapakulan ko siya kanina na pansin ko na yung balat ng munggo, lumulutang siya tapos nag-adhere siya sa gilid. So, tinanggal ko na. So, halos wala na siyang balat sa loob. Okay? So what I'll be doing now is I will be setting this aside and I'll be using another pan, a smaller one, this one para igisa yung ibang ingredients. Okay, so I'll add maybe 2 tablespoons or 3 of cooking oil. Hindi lang yata 3 again. Parang naparami na naman. Anyways. Let's cover this. Okay. So let's do the gisa-gisa. I always start with the bawang. Actually, depende. Minsan nag-start ako sa onions. Pero, start tayo sa bawang today. Sipay, gisa-gisa. Hindi ko siya masyadong pinapa-brown. Kasi nga, minsan pumapait. So, inuuna ko lang siya ng konti para lumabas yung flavors niya. And then, I'll add in the sibuyas. As always, ang sinasabi nila pag medyo hindi mas translucent or opaque na yung onions natin, good na siya. Pero since papakuluin pa rin naman natin ito later, so
importante lang mapalabas natin yung mga flavors nitong mga spices. Spices nga ba ito? I don't know. So this is just one whole onion, and I think 3 or 4 cloves of garlic. And I'll add na this tomatoes. Dalawa rin to. So gisa-gisa lang. Let's season this na rin siguro with salt. And MSG. Gisa lang natin siya hanggang maluto yung tomatoes. Yung parang tipong saucy na siya or durog na yung tomatoes. That way, sure tayo na lumabas na yung flavors niya. Actually, nilang lahat. Yung garlic, yung onion, and yung tomatoes. Medyo matagal kasi wala akong makitang hinog na kamatis sa palengke kanina. So, I have no choice but to buy yung medyo pahinog pa lang. Pero, red na rin naman siya. Nakita ko sa news kanina mataas daw ang presyo ng kamatis. I guess totoo nga kasi 2 pieces to, I think I paid for 13 pesos. I'm not sure. Okay. So since uulamin ko to bukas and it's a Friday, I'm a Catholic, so I practice yung abstinence of eating meat on Fridays. I won't be adding any meat this time. Normally kasi nagigisa muna ako ng pork. Yung tinatawag nilang panggisa na baboy. And then minsan tinatap mo pa siya ng chicharon. So walang ganon this time. Siguro I'll add in na rin the tinapa. This will add flavor to the soup. Since wala nga tayong ibang meat na gagamitin, but this, since fish din naman siya, so pasok. Well, iba-iba naman ang way ng tao sa pagluto ng munggo, and this is just the way na natutunan ko. I think natutunan ko to when I stayed in Cambodia with a friend. Ay, Bajoy. Actually, doon ako natutog talaga magluto. Kasi ang sarap magluto rin eh. Para lang siyang Pilipinas. You'll find everything in the market. Tapos mura lang din. And I think this is one of the ulam na natutunan ko kay Bajoy. I can still remember gusto niya maraming kamatis. Pero since mahal, dalawa lang binibigay. Okay, so sauté ulit. Lutuin lang natin hanggang medyo yung lutong-luto na rin yung tinapa kasi medyo malansa to since siyempre isda. Tapos after nito, actually babalik natin yung pinakuluan nating munggo. Tapos we'll add this onto the soup. Tapos pakukuloyin natin yan hanggang totally halo-halo na siyang lahat. Do the right word. So I think this is good. Balik ko na tong pinakuluan natin munggo kanina, okay? Jaran! So, into this, I will be adding this, yung mga ginisa natin.
Mekos-mekos lang. Medyo kakaiba siya kasi normally ang munggo is kulay green, di ba, yung soup. Pero this time, yellow siya. Napagkakaman mo nga siyang sinwan, parang gano'n ang itsura niya. Pero definitely, this is going to be masarap. I think mas masarap siya since wala namang balating, I hope. So again, we'll let this simmer for siguro about 10 or maybe less minutes. Pakuloyin ko lang para maghalo-halo yung mga flavors, okay? Balik ako sa inyo di mamaya, ha? Okay, so again, I'm back. So, ayan, medyo incorporated na yung mga ingredients natin. Konting luto na lang for the kamatis para talagang madurog siya. And again, since wala siyang masyadong flavor, wala tayong meat, bumili ako ng Knorr shrimp broth cubes. Isa lang, just add flavor. Tapos siguro I'll add din some patis. So, mekos-mekos lang. Corny. So, again, ito yung ampalaya. Binabad ko siya sa water with salt. Dahil natutuyan ko sa dad ko nung nabubuhay pa siya para raw mawala yung pet. Pero to make sure na wag mo isasama yung tubig kasi magiging maalat yung luto mo. So, i-drain natin siya. So again, Ma'am Lai, thank you sa munggo. Titikman ko na siya ulit. Add na natin yung ampalaya. Kamain ko na, nabugas naman ito ng kain. Sana wag mapait, kasi ayaw ko nang mapait. Hindi ako bitter. Hindi ako fan ng bitter. Tikman na natin after natin lagay yung shrimp cubes and konting patis kung may nagbago ba sa flavor niya. Well, meron naman. For tonight, pwede ko pa siyang lagyan ng chicharon. So yung serving ko tonight, siguro lagyan ko ng chicharon since Thursday pa lang naman. Pero yung babaunin ko bukas, wala. Pero lalagyan ko lang yung cup na paglalagyan ko para kasi sabi nila, ultimo yung katas is considered eating meat pa rin. Well, it's an old practice which I respect. And I respect din naman yung mga ibang tao, even Catholics na hindi nagpa-practice nun. I heard, I'm not sure kung totoo yun na meron sinabi ang Pope na hindi na siya masyadong pinapractice. Again, I'm not sure about that, pero parang may nabasa ko, but I'm not sure kung legit yung nag-publish nun. Pero ako, since nga, kasanayan ko na siya, I practice it as much as I can. Kung may pagkakataon na i-practice siya, ginagawa ko. Diba? So, I'll add na rin the dahon ng ampalaya. Tapos, I'll turn off the heat na kasi malalabog tong dahon eh. Okay? So, here's the dahon. And, add na natin.
And that's it. This is our ginisang munggong hubay. Ayan, so kumukulo na siya. I'll turn the heat in a few seconds. Kasi magkukontinue pa rin naman mag-cook yung ampalaya since nakababad siya sa mainit. Okay, so thank you for watching. I hope you enjoy this recipe and try nyo rin sa bahay nyo. Bye!